Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pag-usbong at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya, partikular ang kabihasnang Shang. Naging tagpuan ng kabihasnang Shang ang ilog Huanghe na tinawag ding Yellow River dahil pagkatapos ng pagbaha ang tubig nito ay nag-iiwan ng lowes o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito. Ang taunang pagbaha sa ilog na ito na kumikitil ng maraming buhay ay pinaghandaan ng mga tao dito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman na kokontrol sa tubig pati na ang paglalagay ng mga dike. Malinaw sa kabihasnang Shang ang paghahati ng lipunan batay sa mga labi, tirahan at kanilang libingan. Nahati ang kanilang pangkat sa tatlong uri. Ito ay ang paring hari o tawag sa namumuno. May tungkuling panrelihiyon at politikal. Ang ikalawa ay ang aristokrasya na binubuo ng pamilya ng hari, mga maharlika at nakatira sa sentro ng lungsod. Ikatlo ay ang mga mababang uri na nakatira sa mga bahay tulad ng sa panahong Neolitiko. Kabilang rin dito ang mga mangangalakal, artisano, magsasaka at alipin na karaniwan ay bihag mula sa digmaan. Naniniwala ang mga Tsino sa panahon ng kabihasnang Shang na maaaring makausap ang mga Diyos ng kalikasan. Ang mga hari ng Shang ay may tungkuling pangrelihiyon bukod sa tungkuling politikal. Nagsasagawa din ang mga hari ng mga ritual, pagsasakripisyo at dasal upang magkaroon ng masaganang ani, baguhin ang panahon at manalo sa digmaan. Gumagamit sila ng mga butong orakulo o oracle bones upang makipag-usap sa kanilang mga ninuno at upang malaman ang hinaharap sa pamamagitan ng isang ritual. Ang mga simbolo na makikita sa mga butong orakulo ay mga halimbawa ng unang karakter ng pagsusulat ng mga Tsino. Dahil dito, naging importanteng bahagi ng kulturang Tsino ang pagsusulat na tinawag na calligraphy. Ito ay nagsilbing tagapag-isa ng mga Tsino. Bagamat may iba't ibang wika, nakasentro lamang sa isang sistema ng pagsulat ang mga Tsino at ang mga simbolo ng butong orakulo ang ginamit na karakter sa unang simbolo ng pagsusulat nila. Ipinalagay ng mga Tsino na ang kanilang kabihasnang umusbong sa Huanghe ang isa sa mga sinaunang kabihasnan at pinakamatandang nabubuhay na kabihasnan sa daigdig. Ngayon ay tunghayan natin ang mga mahalagang pangyayari sa kabihasnang Tsina. Bahagi ng kasaysayan ng Tsina ang pagpapalit ng naghaharing pamilya o dinastiya. Isang pagpapaliwanag sa pagpapalit-palit ng dinastiya ang konsepto ng mandate of heaven o basbas ng langit. Ang prinsipyong ito ay naniniwala na ang kapangyarihang maghari ay mula kay Shangdi, ang Diyos ng langit. Si Wuwan ang nagtatag ng dinastiyang Zhou. Naipasa sa dinastiyang Zhou ang basbas ng langit at ang titulo na anak ng langit nang matalo nito ang huling hari ng Shang. Dahil sa malawak ang teritoryo ng Zhou at mahirap pamahalaan, nang lumaon humina ang kontrol ng Zhou sa mga nasasakupan nitong lungsod. Nauwi sa digmaan ng mga estado o warring states ang panunungkulan ng Zhou. Ang dinastiyang Qin. Napabagsak ni Sheng ang dinastiyang Zhou noong 221 BCE. Idineklara niya ang kanyang sarili bilang Shi Huangdi o Shi Huangdi na nangangahulugang unang emperador. Naganap ang konsolidasyon sa Tsina sa panahon ng Qin. May marahas na patakaran na nakabase sa legalism o nagsasaad na kailangan ng malulupit na parusa at mahigpit na batas para maabot ang kaayusan.
Sa pagkamatay ni Shi Huangdi, bumagsak din ang dinastiyang Qin. Pag-aalsa ni Liu Bang ang itinuturo ding isa pang dahilan ng pagbagsak ng imperyo. Itinatag ni Liu Bang noong 206 BCE ang dinastiyang Han. Pinalitan niya ang mga mararahas na patakaran ng Qin. Kinilala ang Han bilang isa sa mga dakilang dinastiya sa China dahil natamo ng Han ang rurok ng tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Wudi or Wuti. Nakapasok din sa China ang mga nomadikong mandirigma mula sa Hilagang Asya. Watak na watak ang China sa loob ng 400 taon. Nang bumagsak ang Han, nagkaroon ng mabilis na pagpapalit ng dinastiya. Ang dinastiyang Sui ay tinatag ni Yang Jian matapos bumagsak ang dinastiyang Han. Labis na nagdusa ang mga magsasaka dahil ginamit silang manggagawa ng dinastiyang Sui, kaya dinaglaon, nagkaroon ng pag-aalsa ang mga magsasaka. Ang dinastiyang Tang. Nag-alsa ang mga magsasaka na pinamunuan ni Li Yuan na nagtatag sa dinastiyang Tang. Tinawag si Li Yuan na Emperador Taikong. Pangalawa ang Tang sa mga dakilang dinastiya ng China dahil nagkaroon silang muli ng kasaganahan at pagbabago sa larangan ng sining at teknolohiya. Bumagsak ang dinastiyang Tang dahil sa mga iba't ibang pag-aalsa sa China. Ang dinastiyang Song. Itinatag ito ni General Zhao Guangyin. Ikatlo sa mga dakilang dinastiya ang Song dahil kahit na nasakop sila ng mga nomadiko, patuloy pa rin ang pamumulaklak ng sining at panitikan. Nagpatuloy ang pagsalakay ng mga barbaro mula sa Hilagang Asya na dahilan ng kanilang pagbagsak. Si Kublai Khan na isang Mongol ang nagtatag ng dinastiyang Yuan. Ito ang unang banyagang dinastiya sa China. Ang Dadu ang naging kapital ng Yuan. Nasa hilagang bahagi nito ang imperyo ng mga Mongol. Naging dahilan ng pagwagsak nito ay ang pag-aalsa ng hukbo na pinamumunuan ni Zhu Yuanshang at nang pinalitan ng mahihinang emperador si Kublai Khan. Noong taong 1368, napabagsak ng hukbo ni Zhu Yuanzhang ang Mongol sa Dadu at itinatag ang dinastiyang Ming. Ang Ming ang ika-4 sa mga dakilang dinastiya sa China dahil nanumbalik sa mga Chino sa pamamahala sa kanilang bansa. Ang katiwalian ng mga opisyal, kakulangan sa pananalapi, at ang mataas na buwis sa mga mamayan ang nag-udyok upang magkaroon ng destabilisasyon at rebelyon na humantong sa pagbagsak ng imperyo. Ang kabias ng Sumer, Indus at Shang ay magkakapareho ng katangiang geograpikal. Ang pagkakaroon ng lambak ilog, hindi man magkakasabay lumitaw, may pagkakapare-pareho sila sa sistemang politikal, panrelihiyon at natamong pagbabago tulad ng sistema ng pagsulat at sa mga naging ambag na aral ng bawat kabihasnan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!